Mulan, 2. Sa kabila ng napakadilim na gubat sa paanan ng bundok, may talon na dumadaloy at humahampas sa isang malaki at malumot na bato. Sa likod ng talon ay may isang pinto, ang pintuan na nagbabantay sa isang bato kung saan nakasalalay ang kapalaran ng Tsina, ang Mingyun. Ang magandang Esmeralda na nagtataglay ng ekstraordinaryong kapangyarihan ay pinangangalagaan ng mga kaluluwa ng mga mongheng nakipaglaban para sa karangalan at proteksyon ng Mingyun. Nananatiling ligtas ang Esmeralda at ligtas pa rin ito hanggang ngayon, ngunit hanggang kailan? Si Guoji, masama at delikadong tao, na nagkataong siya rin ang malayong pinsan ng emperador, ay nakatakas sa kulungan at ngayon ay matyagang nagtatago sa kalaliman ng gabi bago siya kumilos. Mukhang naparami ang kain ko. Mukhang napakasaya mo, pinsan. Ha? Guoji! Mga kawal! Walang kawalang makakapagligtas sa'yo. Sasama ka sa akin. Emperador! Emperador! Ipagbigay alam niyo sa general, si Guoji yun! Nakita siya ng mga mata ko! Naibalita na kay General Li Shan ang tungkol sa emperador. Tara na! Isang malawakan na paghahanapang nangyari. Maging ang mga tarangkahan ng kaharian ay ipinasara rin. Ngunit di pa rin mahanap si Guoji. Para bang naglaho na lamang sila ng emperador sa manipis na hangin. Ngunit ang ilan sa mga tauhan ni Guoji na sumubok tumakas ay nahuli rin. Isang beses lang ako magtatanong. Saan dinala ni Guoji ang emperador? Hindi namin sasabihin sa'yo! Kung ganon, humanda na kayong mamatay. Hindi, wag! Pakiusap, wag mo kaming patayin. Sasabihin ko na sa'yo! Ha? Anong ginagawa mo, hangal? Importante para sa akin ang buhay ko. General Li Shan, dinala ni Guoji ang emperador sa pintuan ng talon sa may burol ng Amni Mashan upang makuha ang Mingyan dahil ang emperador lamang ang makakakuha nito. Ano ang Mingyan? Hindi ko po alam. Sinusumpa ko. Nasabi ko na ang lahat ng alam ko. Kailangan kong makausap ang emperatrice. Mga kawal, kunin ang mga lalaking ito at dalhin sa kulungan. At kaya sinabi ni Li Shan ang tungkol dito sa emperatrice. Ang Mingyon! Siyempre, isa itong Esmeralda na pumoprotekta sa ating kalupaan, sa ating nasyon at nagpapanatili sa masasamang espiritu sa may baybay. Naroon na ito ng ilang daang taon at tanging mga dugong maharlika na may dalisay na diwa ang makakakuha nito mula sa mga kaluluwa ng mga monghe. At paanong makakatulong ang Mingyan kay Guoji? Ang Mingyon ay pinagmumula ng hindi maintindihang kapangyarihan. Ang nagtataglay nito ay kayang maghari sa buong mundo. Gusto itong makuha ni Guoji dahil sagahaman siya sa kapangyarihan at kailangan natin siyang mapigilan. Hihintayin ko ang utos niyo, Emperatrice. Tutungo ako sa pinakaloobang parte ng bansa upang ibalik ang emperador. Sige, mabuting gawin mo yan nang kasama siya. Ano? Simulan? Kamahalan, ikinalulungkot ko po ang nangyari sa emperador. Wala na tayong oras. Talagang ipapadala ko na kayong dalawa kaagad-agad. Ngunit, Emperatrice, bakit simulan? Siya ay... paumanhin po. Maaari mong isama kahit ilang kawal ang naisin mo at... Paumanhin, kamahalan. Ngunit ang masamang pinsan ng emperador ay kilala sa pag-iiwan ng kakilakilabot na bitag para sa kanyang mga kalaban. Ang isang buong hukbo ay makapagpapatagal lang sa paghuli sa kanya. Anong maimumungkahi mo? Na kami ng general lamang ang tumungo. Sumasang-ayon ka ba kay Mulan? Opo, kamahalan. Aabutin tayo ng 1 linggo bago marating ang Amni Mashan. At dahil nauna sa atin si Guoji, siguradong makakarating siya roon sa susunod na 3 araw. Doon tayo dumaan sa dagat. Mas mapapabilis ang pagdating natin kung makikiayon sa atin ang hangin. At paano kung hindi? Kailangan nating sumugal para maibalik ang emperador.
Ang ganda, hindi ba? Mushu, anong ginagawa mo dito? Ako ang iyong bantay na dragon, Mulan. Hindi ako makakapayag na maglakbay ka na wala ako. Hindi ito paglalakbay. Yung sikmura ko, para ako masusuka. Karamdaman sa dagat ang tawag dyan. Ubusin mo ang iyong inumin at bubuti ang lagay mo. Ubusin ng ano ko? Buah! Oo, ganyan nga. Gaya ng hiling ni Mulan, umayon sa kanila ang hangin at narating nila ang baybayin sa loob ng 2 araw. Hindi niyo na ako kailangan pasalamatan. Naa. Okay, Mushu. Ano? Hindi. Pasalamatan niyo ako. Binago ko ang direksyon ng hangin. Ako yun. Okay, Mushu. Tingnan mo, nandito na tayo. Napaaga tayo ng 2 araw. Hindi na tayo nalalayo kay Guoji ngayon. Kung magmamadali tayo, maaari natin siyang maabutan bago makarating sa pintuan ng talon. Naglakbay ng naglakbay sina Mulan at Lishan. Tumawid sa mga lupain, makakapal na kakahuyan at mga ilog. Tila ba maaabutan na nila si Guoji at mapipigilan sa pagdating sa pintuan ng talon. Ngunit biglang... Mulan! Nahulog sa bitag na kumunoy si Mulan. At ngayon ay hinihigop na siya nito ng paunti-unti. Lishan! Mulan, huwag kang gumalaw. Habang gumagalaw ka, lalo kang hihigupin pa ilalim ng kumunoy. Kukuha lang ako ng lubid. Sandali! Sige! Kaya mo ba akong tulungan, Mushu? Oo. Eh di tulungan mo ko! Naa. Hayaan mong si Mr. Right ang gumawa niyan para sa'yo. Ano? Mulan, humawa ka rito! Oo, yan na nga sinasabi ko. Yung kumunoy, hindi siya mukhang natural. Hindi nga. Isa yan sa mga bitag ni Guoji. Kita mo na kung nagsama tayo ng mga kawal, marami sa atin na mabibitag. Napakatalino mo. Salamat sa pagligtas sa buhay ko. Hindi natin magagamit ang mga batong ito. Dahil sa hamog, basa ang mga ito. Ang mga bato sa ilalim ng puno ay tiyak na tuyo at magagamit natin ito. Kukuha ako ng ilan. Hello, Mulan. Mukhang may problema tayo. Hindi kita kakausapin. Ah, ganun ba? Paano kung gawin ko ito? Oh, salamat, Mushu. Ah, walang anuman. Oh, ayan na siya. Si Mr. Right. Apoy? Paano mo nagawa yan? Gamit ang mga batong ito. Natuyo ang mga ito. Buti na lang. Puno ka ng sorpresa, Binibini. Ang init mula sa apoy ay tumunaw sa malamig na hangin. Si Lishan ang nagpaninga sa apoy at kumain na ang dalawa. Nagkwentuhan sila, nagtawanan, naghagik-gikan. At nakita nilang magaan na ang loob nila sa isa't isa. Bukas papasukin na natin ang malalim na kagubatan. Gusto kong mangako ka sa akin na kahit anong mangyari, ililigtas natin ang emperador. Kahit na ibig sabihin nito ay magpatuloy ng wala ang isa sa atin. Tiningnan ni Mulan sa mga mata si Lishan at inilagay ang kanyang ulo sa dibdib nito. Hindi yun naabot sa ganon. Pangako. Nang mag-umaga, naghanda na patungong kagubatan si Mulan at Lishan. Alam nilang nalalapit na sila sa pintuan ng talon. Ngunit ang hindi nila alam ay inihanda na rin ni Guoji ang kanyang mga kawal. Habang papasok sila sa loob ng kakahuyan, bigla silang nakarinig ng mga kaluskos ng mga dahon. Ha? May mga nagmamasid sa atin. Maghanda ka, Mulan. At bigla na lang sa mga sanga ng puno, bumaba ang mga tauhan ni Guoji. Sa pagbaba nila, inilabas nila ang kanilang mga espada at mga armas para atakihin ang dalawa. Hiya! 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 Hua! Handa ka na ba? Pinanganak akong handa! Hiya! Lumaban si Mulan tulad ng isang tunay na mandirigma. Tinumba niya isa-isa ang mga kalaban sa lupa.
Napatumba rin sila ni Li Shan, ngunit di niya namalaya nang may kawal na umatake mula sa kanyang likuran. Li Shan! Hindi! Napatumba nila ang lahat ng tauhan ni Goji, ngunit gayon din si General Li Shan. Li Shan! Hindi! Mulan, sige na, umalis ka na. Iligtas mo ang emperador at ang minion. Hindi kita iiwan rito. Kailangan mong gawin to. Hindi na rin ako magtatagal. Huwag mong sabihin yan! Tumayo si Mulan at hinila si Li Shan. Isinakay ito sa likuran ng kabayo at saka siya umakyat at pinatakbo ang kabayo papalayo. Diyan ka lang, Li Shan! Mabuti rin ang lagay mo! Pangako! Tumulo ang mga luha sa gilid ng mga mata niya habang tumatakbo na parang hangin. Sa wakas, nakalabas na rin siya mula sa kakahuyan at ngayon ay nasa tapat ng pintuan ng talon. Emperador! Ha? Paano? Mulan! Magmadali ka na, tanda. Sabihin mo na ang orasyon at buksan ang pinto. Hindi kailanman! Pues maghanda ka ng mamatay! Ha? Magbabayad ka, Goshi! Ha? Tumilapon si Goshi sa hangin at bumagsak sa mabatong sapa. Iyon na ang naging katapusan niya. Emperador, ayos lamang ba kayo? Oo, ayos lang ako, Mulan. Pinakita mo sa akin muli ang iyong katapangan. Ipinagmamalaki kita. Umalis na po tayo rito. At kaya si Mulan, ang emperador at ang sugatang si Li Shan ay umalis na pabalik sa kaharian. Tinitigan ng emperador ang nag-aalalang mukha ni Mulan at ang sugatang si Li Shan sa likuran nito. Napakatapang at determinadong babae. Nakarating ang tatlo sa kaharian makalipas ang ilang araw. Ang mga tao sa kaharian ay pinuri si Mulan. Famulan! 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 Iniligtas niya ang ating emperador. Isa siyang huwaran para sa anak kong babae. Tama, at para rin sa mga anak naming lalaki. Masaya ang kaharian na nakabalik na ng ligtas ang emperador. At nais ng mga taong magdiwang. Ngunit ipinahayag ng emperador na ang prioridad ngayon ay ang pagaling ni Li Shan at wala munang selebrasyon na mangyayari sa ngayon. Ang mga manggagamot, mga mediko at maging ang mga ermitanyo ay ipinatawag upang gamutin si Li Shan, ngunit ang kanyang kondisyon ay lalo lamang lumalala. Ginugol ni Mulan ang oras niya sa tabi nito. Naglalagay ng mga halamang gamot, langis at pamahid sa mga sugat nito ngunit hindi pa rin ito gumagaling. At ng ikalimang araw, Patawarin mo ako. Ngunit iilan na lang ang natitira niyang oras. Kumalat na ang sugat niya sa loob. Hindi na niya maaabutan ang araw bukas. Hindi! Doktor, pakiusap! Patawarin mo ako, Mulan. Pasensya na talaga. Nalugmok si Mulan at umiyak ng umiyak habang nakapatong ang ulo niya sa dibdib ni Li Shan. Oh, Li Shan! Kung alam ko lang na malupit ang tadhana, hinarap ko sana ang espadang yun at ibinigay ang aking buhay. Iyon lang, isang patak ng luha ang tumulo sa dibdib ng general patungo sa kanyang sugat. At ng oras na dumampi ito, bigla na lamang gumaling ang mga sugat. Isang matinding liwanag ang nagningning sa katawan ni Li Shan at ang general ay unti-unting idinilat ang mga mata. Li Shan, magaling ka na? Mulan, nasaan ako? Natuwa si Mulan at hinawakan ng mga kamay ni Li Shan at ikinuwento niya rito ang lahat. Ang emperador na nakasaksi ay namangha. Mulan, hindi ka lamang matapang ngunit makapangyarihan rin. Bukod sa iyong pagliligtas sa akin mula kay Goshi, ibinalik mo rin si Li Shan mula sa bingit ng kamatayan gamit ang iyong luha. Tunay kang pinagpala, anak. Mayroon kang dalisay na diwa at pusong ginto. Malinaw na sa akin na ikaw ang tagapagmana ng minion. Emperador, hindi ko po maintindihan. Kita mo, ang pisikal na piraso ng minion ay nakakandado sa likod ng pintuan ng talon. Ngunit ang diwa nito ay nananatili sa puso ko. At hanggang hindi ko ito ibinibigay ng kusa sa isang tao,
Ang pisikal na piraso nito ay walang halaga. Dahil dito, ipinapasa ko na ang responsibilidad na yon sa iyo. Ngunit, Emperador, hindi po ako dugong maharlika. Tapang ang siyang katangian ng isang maharlika. Halika, akin na ang iyong kamay. At sa sandaling inilagay niya ang mga kamay sa Emperador, isang maliwanag na ilaw ang lumabas sa dibdib nito. Nang biglang, ang mga kaluluwa ng mga monghe ay lumitaw sa hangin. Mulan, ikaw ay napili at ipinagkakatiwala sa iyo ang proteksyon ng Mingyon. Ipikit mo ang mga mata mo at hayaang dumaloy ang kapangyarihan nito sa iyo. Ipinikit ni Mulan ang mga mata at isang matingkad na berdeng liwanag ang lumabas mula sa dibdib ng Emperador. Lumibot ito kay Mulan at pinili siyang maging tagabantay at naging isa sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahang dumilat si Mulan at nakitang wala na ang mga kaluluwa ng mga monghe. Ngumiti sa kanya ang Emperador at inilagay ang palad nito sa kanyang ulo. Alagaan mo itong mabuti, Mulan. Hiling ko ang iyong kabutihan. Gagawin ko po, Emperador. At gayon, muli na namang naprotektahan ni Mulan ang kanyang bansa at mas naging kilala pa siya kaysa dati. Ngunit ang kwentong ito ay hindi pa natatapos rito at marami pa akong ikukwento sa inyo. Pero kailangan na rin magpahinga ng tagabantay na dragon. Kaya iidlip muna ako. Hanggang sa muli. Paalam!